Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Shera. Wala siyang idea kung anong nagawa niyang mali. Natatakot siyang baka magbagong isip ng matanda. Kaya dali-dali niyang hinablot ang kutsara ni Armando. Kumuha ng isda at sinubo ito sa harap ng hindi makapaniwalang tingin ng lalaki. Madali niya itong nilunok at nanatiling litong-lito. Hindi naman sinabi ng lalaki na hindi masarap. Kung hindi ito makakain, habang iniisip niya ito, unti-unting lumaganap ang mapait na lasa sa kanyang dila. Napagtanto niyang kanyang pagkakamalit kagad na yumukod sa matanda upang humingi ng paumanhin. Paumanhin po, naglagay po ba ako ng sobrang pampalasa? Sa totoo lang, nagkaroon po ako ng aksidente kamakailan kaya hindi na gaanong sensitibong panlasa ko. Wala po akong intensyon na bastusin kayo. Naalala niya nung huli siyang nagluto ng fermented duck. Sinunod naman niya ng eksaktong dami ng pampalasa ayon sa napag-aralan niya sa chef kaya hindi siya maaring nagkamali. Bukod pa dito hindi talaga mahilig sa isda si Douglas kaya hindi rin siya sanay na magluto ng ganitong putahe. Aba iha, bakit hindi mo sinabi kaagad? Bahagyang kumunot ang noon ng matanda. Hinawakan niyang pulso ni Shera at sinurito. Makalipas ang ilang sandali, mas lalong lumalim ang kanyang kunot noo. Napakabata mo pa, pero ano itong nangyayari sa katawan mo? Mahina ang loob at labas at may barang daloy ng iyong liver. Madalas ka bang nagigising sa madaling araw? Nananaginip ng masama at nahihirapang makatulog. Napakislot ang mga daliri ni Shera at mapait siyang ngumiti bago tumango. Tama po kayo. Simula na mangyaring insidente ng pagdukot, hindi lang ang panlasa niyang nawala, mas marami pa siyang nawala. Tinitignan ko pa lang ang katawan mong butas-butas na parang basahan. Halatang may malubhakang sakit at hindi magtatagal ang buhay mo. Pero, pilit mo pa rin gustong ipatawag ang tito mo para sa acupuncture. Bahagyang napagtanto ng matandang hindi pangkaraniwan ang nakaraan ni Shera. Sa isang biglaang pagkapukaw ng interes, sinubukan niya itong subukin. Dahil sa rice wine duck mo, pwede akong gumawa ng exception at hayaan kang umalis. Total ang tito mo naman ay nasa rehabilitasyon lang. At ang bahagyang kapansanan hindi na malaking bagay. Pero kung gusto mong magpagamot ngayon, hindi pa naman huli ang lahat. Salamat po sa inyong kabutihan, Lolo. Ayos lang po ako. Dahan-dahang binawi ni Shera ang kanyang pulso. Binaba ang kanyang tingin na tipid ng ngumiti. Wala siyang pag-aalinlangan tumanggi. Papalakarin ko na po ang tito ko para sa rehabilitasyon sa lalong madaling panahon. Sana, malagaan niyo po siya ng mabuti. Ang sagot niyang ito ay maituturing na tapat at maasahan, ngunit hindi ito napabuti ang mukha ng matanda. Sa huli ang sang dalagang basta na lang hindi binibigyang halaga ang sarili niyang buhay. Sa ganitong murang edad ay hindi maaring maging mabuting kabiyak para sa kanyang apo. Saglit na bumigat ang hangin sa paligid hanggang sa marahang nagsalita si Armando na tila bumasag sa tensyon. Umalis ka na. Huwag mong kalimutang tinanggap mo ang kasunduan natin. Alam ni Shera na irita niya ng matanda. Tahimik siyang tumangot lumabas ng looban ng mag-isa. Kanina pa naghihintay ang driver sa labas. Na makita nitong maputlang mukha ni Shera. Habang naglalakad palabas agad niyang binuksan ang pinto para dito. Sa loob ng sasakyan, habang nag-iisip kinuha niyang kanyang telepono. Dinayal ang number ni Melchor at diretsong sinabing address ng bahay ng matanda. Alam kong abala si Tito, pero ang rehabilitasyon ang pinakamahalaga. Kailangan mo talagang maglaan ng oras para dito. Sa kabilang linya gulat na gulat si Melchor nang marinig ang pamilyar na pangalan ng matanda. Para magamot ang sugat ni Eros, napag-aralan niya ng lahat ng tanyag ng doktor sa loob at labas ng bansa. Natural, narinig niya na rin ang tungkol sa isang dakilang Chinese medicine, master sa Quezon na nanatiling lihim sa mundo. Minsan na nga siyang nagdala ng mamahaling regalo para bumisita. Pero hindi man lang siya pinapasok sa pintuan. Miss Shera, paano mo nagawa ito? Walang kamalay-malay si Shera ang nagawa niya ito dahil sa kanyang pagiging babae. Ang inakala niyang dahilan ay ang patong niluto gamit ang alak na may fermented rice. Siguro, swerte lang ako. Tungkol sa proseso, hindi mo na kailangan sabihin pa kay Tito. Pakisabi na lang sa kanya na subukan to. Kung hindi to gumana, mag-iisip ako ng ibang paraan. Ibinaba ni Melchor ang telepono at napabuntong hininga. Habang nakatingin sa misteryosong tingin ng presidente ng pamilya Bustamanteng nakaupo sa mesa. Hindi nais ng kanyang boss na malaman ni Sherang malubha itong nasugatan para sa babae at ayaw rin ni Miss Sherang malaman ng kanyang boss na naghanap ito ng manggagamot para sa lalaki. Siya lang ay isang simpleng taong naipit sa gitna ng dalawa. Natatakot siyang isang araw ay baka masira siya ng tuluyan sa sitwasyong ito. Napalunok siya sa kabat walang pag-alinlangang nagulat. Boss, tumawag si Michera. Tungkol lang ito sa maliliit na bagay sa studio. By the way, may narinig akong isa pang sikat na doktor sa Quezon. Kinansel ako ng schedule mo bukas ng umaga.
Mas mabuting maagapan ang iyong sugat. Sa mga sumunod na araw, nanatiling mainit ang usapan tungkol kay Mrs. Bustamante sa Weibo at naibunyag na rin ang lokasyon ng studio. Habang lumalala ang mga chismis, may ilang taong nagpakilalang mga kaklase at kapitbahay ni Shera ang nakisabay sa kasikatan ng issue't lalo nitong pinagulong sitwasyon na parang pagbubukas ng masasakit na alaala ng iba'y siyang nagbibigay ng saysay sa kanilang buhay. Sa loob ng ilang araw, nagtago si Shera sa likod ng kurtina, palihim na sumisilip sa mga anino ng mga paparazzi na nagkukumpulan sa labas. Hindi man lang siya naglakas loob na lumabas ng bahay. Sa kabutihang palad, ang gusaling ito ay may mahigpit na seguridad. Matapat na pinigilan ng mga gwardyang sinumang walang dahilan para makapasok. Kung hindi matagal nang pinuno ng mga taong harapan ng studio, gumamit si Maverick ng maraming paraan upang ayusin ang sitwasyon. Ngunit sa huli ang tanging nagawa niya ay makakuha ng pondo mula sa gusali upang magdagdaga ng bilang ng mga gwardyang nagbabantay. 24 oras, isang araw na mababaw na solusyon lamang. Samantalang determinado si Douglas na itulak si Shera sa isang sulok. Hinayaan niyang kumalat ang mga chismis. Totoo man o hindi na parang bulaklak na bumukadkad saan man. Ngunit sa tuwing tinitignan niya ang kaguluhang dulot nito sa Weibo, may kung anong kirot na pumipitik sa kanyang puso. Kung may ibang paraan lang, hindi niya kailanman naisip na aabot sila ni Shera sa ganitong masaklap na sitwasyon. Sa ilang maikling salita lamang, ang mga ulat na siya mismong nagpa-aproba ay naglantad ng mga lihim ng bahaging nakaraan ni Shera. Ang 5 taong pagkukulong nito ay naging paksa sa espekulasyon at libangan ng maraming tao. Lahat ay nagtataka kung paano tinatanggap ni Shera ang hatol ng mundo sa kanya kasama na si Douglas. Hanggang ngayon hinihintay pa rin niya ang pagsuko ni Shera, ang pagsusumamo nito para sa awa. Hindi siya naniniwalang kaya nitong tiisin ang batikos ng libo-libong tao. Laging malapit sa kanyang cellphone niya. Ayaw niyang makaligtaan ng tawag ni Shera. Kaya kahit si Evelyn ang umiiyak at hindi na tulad ng dating estado sa buhay, ay itinaboy niya. Maging ang iba pang mga taong gustong kumausap sa kanya, hindi niya pinansin. Kunwari may sakit siya. Lumilipas ang oras, ilang beses niya tinignan ang kalangitan mula sa bintana. Mula sa kadiliman hanggang sa muling pagbukang liwayway. Dumarami ang mga basyo ng bote ng alak na nakakalat sa sahig at unti-unting napapalitan ng pagkabalisa. Ang dati niyang paniniwala. Kung talagang kayanin ni Shera na wag bumigay, ano pang magagawa niya upang mapanatili ito sa kanyang tabi? Matagal na bang wala siyang kontrol sa larong ito? At bago pa niya ito matapos, ang puso niya ang unang bumigay. Siya ba si Douglas Bustamante ay isang talunan nang hindi niya namamalayan? Nang araw na yon, nakatanggap ng tawag si Shera mula sa mayordoma ng lumang bahay. Sinasabing nais siyang makita ng matandang ginang. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi hilingin kay Maverick na lumabas upang makaagaw ng pansin ng mga reporter. Samantalang lihim niyang binagong kanyang anyo tumakas sa gilid ng pintuan. Pagkarating niya sa lumang bahay ng pamilya Bustamante, bumakas ang inukit na tarangkahan sa magkabilang panig. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad papasok. Sa hindi inasang nasalubong niya si Elizabeth na nakasuot ng makikintab at matingkad na damit. Hindi man lang nagabala si Shera na tingnan ng dating biyanan. Diretsong naglakad ito at pinapakitang hindi siya natitinag. Shera, ako pa rin ang biyanan mo kahit na papano. Wala ka man lang bang kahit na konting galang upang bumati kapag nagkita tayo? Malamig ang ekspresyon ni Elizabeth habang hinaharangan ng daraanan niya. May pangungutya sa mga mata nito. Huwag kang umalis, may sasabihin ako sa'yo. Hindi pinansin ni Shera ang pang-uuyam nito. Isang malamig na sulyap lamang ang binigay niya bago muling naglakad papalayo. Pero paano hahayaang maliitin ni Elizabeth ang sarili niya sa ganung paraan? Muling humarang to sa harapan ni Shera. At kahit na gustong-gusto niyang sampalin ng babae, pinigilan niya ang sarili. Pinatibay niyang boses upang itagong kanyang galit. Babalik na sa Pilipinas ang ama ni Douglas sa mga susunod na araw. Wala pa siyang alam sa gulumong ito. Kapag dumating siya, siguraduhin mong gampanan ng maayos ang papel mo bilang ginang ng pamilya Bustamante. Kaunti lamang ang alam ni Shera tungkol sa ama ni Douglas. Wala siyang idea kung anong klaseng tao ito, kung magiging katulad ba to ni Elizabeth at ipapahiya rin siya. Ngunit dahil desidido na siyang wakasan ang kasal nila ni Douglas, sa lalong madaling panahon, wala nang dahilan upang ipagpatuloy niyang tiisin ang lahat ng ito. Nang makitang hindi kaagad sumagot si Shera, tinaas ni Elizabeth ang kanyang kilay
at walang pag-alinlangan tinusok siya gamit ang kanyang mga daliri. Wala kang puso. Kung hindi lang dahil sa matandang naawa sa'yo't nagbigay ng pera para matulungan ang buong pamilya mo. Sa tingin mo ba, magkakaroon ka ng magandang buhay ngayon? Ngayong kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Ang isusukli mo ba'y kasiraan at sakit ng ulo? Gusto mo bang pahirapan hanggang sa mamatay ang ama ni Douglas, ang paboritong anak ng matanda? Nang mabanggit ang matanda ay bahagyang lumambot ang puso ni Shera. Hinawakan niyang daliri ni Elizabeth na patuloy siyang tinutusok at tinataboy palayo. Hindi na siya nakipagtalo pa. Si Lolang kakausapin ko tungkol dito at lumayo ka na. Ngunit ang maingat na ginupit at inayos na kuko ni Elizabeth ay hindi nakaligtas sa ginawa niya. Isang matinis na tunog ang narinig ng dalawa sa mga kuko nito't nabali. Nang makita to, labis ang panghinayang at inis ni Elizabeth. Gusto na nitong sugurin at kagatin si Shera sa galit. Tinaas nitong kaliwang kamay na hindi nasasaktan. Handang sapalin na malakas ang magandang mukha ng, "Sino ka para lumaban sa akin?" Sigaw nito ng may kayabangan. Siyempre hindi tatayo nang walang ginagawa si Shera para lang mapagsampal. Tinignan niya na malamig si Elizabeth. Pinagmasdan ang napakanipis nitong bewang at agad na nag-isip. Kapag bumagsak ang kamay nito, hulihin niya at ihagis ito gamit ang isang over-the-shoulder throw. Sa ganitong paraan, malinaw na self-defense lang ang ginawa niya. Kahit pa umiyak at magsumbong si Elizabeth sa lola niya, may sapat siyang dahilan para ipagtanggol ang sarili. "Ma'am, tama na." Sa kasamang palad bago pa may sa katuparan ni Cher ang kanyang plano, isang paus na boses ang nagmula sa hindi kalayuan, sapat upang napigilan si Elizabeth. Napapailing na lang si Shera sa panghihinayang. Isang malamig na tingin ang pinukol niya kay Douglas. Ngunit tila hindi niya ito nakikita. Hindi niya pinansin ang ibig sabihin ng kilos nito at dumiretso na lang patungo sa pangunahing bahay. Sa loob lamang ng ilang araw, nawala ng dating kumpiyansa at kasiguraduhan ni Douglas. Ang parehong otoridad na ginamit niya laban kay Shera sa huli nilang pagkikita. Ngayon ang kanyang madilim na mga mata ay puno ng komplikadong emosyon, halatang may pinipigil na sakit. Hindi maintindihan ni Shera kung anong namang planong iniisip ni Douglas. Kung tutuusin na sa paranig pa rin niya ng lahat ng opinyon sa Weibo. Sa hindi nakikitang digmaang ito, madali siyang nagwagi na hindi man lang napapagod. May nagpasa kay Shera ng recordings kung saan siniwalat nito ang lahat tungkol sa mga kagaguhan ni Evelina. Hanggat makakahanap siya ng paraan upang makuha ang lahat ng mga recordings, tiyak na ipapakulong niyang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon at ipapalasap ditong sakit na kanyang nararanasan noon. Habang naguguluhan siya sa makahulugang mga salita ng lalaki sa recording, biglang may matinis na boses na umalingaw-ngaw sa likuran niya. Tila nagulat. "Shera, anong pinapakinggan mo?" Dahil sa biglang sigaw, sandaling natigil ng tibok ng puso ni Shera na ganyang hinawakan ng kanyang telepono at mabilis na lumingon. Ang puting pintuan ng silid tulugan ay bahagyang nakabukas at nandun si Yan Shirawo, nakasuot ng isang elegante at hapit na nightgown, nakatayo na may maputlang muka. "Anong ginagawa mo dito?" Kunutong tanong niya at nainis na nakalimutan niyang ilak ang pinto. Pero ito pa rin ang lumang bahay ng pamilya Bustamante. Paano nakalusot si Evelina sa mata ng ginang at nakapasok dito ng walang hadlang? "Ako ang magiging asawa ni Douglas kaya natural lang na dapat ako manirahan dito." Matapos mabilis na itagong kanyang pagkataranta, tinaas ni Evelina ang kanyang babat muling sinuot ang dati niyang mapagmataas na ekspresyon. Malamig siyang tumingin kay Sharon sa kalahati na puno nitong maleta sa sahig. "Ang tunay naming pamilya ay sa wakas ay muling mabubuo. Kung may delikadesa ka, mas mabuting umalis ka na kagad para hindi ka na makadismaya sa paningin ko." Bumalik lamang si Shera upang kumuha ng ilang damit at wala siyang balak na manatili ng matagal sa lumang bahay. Ngunit nang marinig niyang sabik sa Evelina, napalayasin siya bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Habang nag-iisip, dahan-dahan niyang isinara ang maleta gamit ang kanyang paa. Saka tumayo ng tubig at nakangiti. "Medyo napaaga yata yung sinasabi mo. Hanggat hindi pa annulled ang kasal namin ni Douglas, anong klaseng asawa ni Douglas ang tinutukoy mo? Baka kabit, dahil ikaw ay isang walang hiya ang tumatangging makipaghiwalay sa kanya." Galit na galit si Evelina. Bumao ng mahaba niyang kuko sa kanyang palad na parang gusto niyang sugatan ang magandang mukha ni Shera. Marinyang kinagat ang labit galit na sumigaw. "Ayaw mong bitawan ng titulo ng pagiging Mrs. Bustamante at nagpapanggap kang marangal. Nakakatawa. Pero kahit na anong gawin mo, hindi mo kailan mapapanatiling isang bagay na hindi naman talaga sa'yo. Ganun ba? Sige, tignan natin kung hanggang kailan mo may tatago ang mga bagay na ninakaw mo at pinagkait sa iba." Nakangising sabi ni Shera.
Matapos isarang kanyang maleta, tumayo si Shera at naglakad patungo sa pinto't pinagmasdan niya si Evelina. Mula ulo hanggang paa, nalitong-lito sa galit na parang isang katawa-tawang palabas lang ang lahat na nangyayari. Kaswal niyang sinabi, "Tabi dyan, ang matinong aso hindi humaharang sa daan ng tao." Ikaw, namula sa galit ang mga mata ni Evelina. Mabilis niyang sinugod si Shera, balak itong saktan, ngunit madaling naiwasan ni Shera ang kanyang atake. Sa isang iglap, pinatid nito si Evelina, dahilan upang siya'y bumagsak ng malakas sa sahig. Malamig ang boses ni Shera. Habang nakatingin sa baba, sa kanya, "Tandaan mo ito, Evelina." Dinala niyang kanyang maleta palabas ng kwarto, saka lumingon at ngumitit nakahandusay sa kapatid. Nananlilisik ang mga mata sa galit, mahina ngunit nakakatakot ang kanyang tinig. "Darating ang araw na babayaran mong lahat ng ginawa mong kasalanan. Sandaang beses ng sakit ang isusukli ko sa'yo." At sa kanyang pag-alis, hindi niya nanilingon pang nakagimbal na mukha ni Evelina. Samantalang sa likuran niya, mahigpit na hinawakan ni Evelina ang malambot na karpet. Halos magkabali-bali ang kanyang mga ngipin sa sobrang galit. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Cher ang recording na sa kanyang telepono, pero sigurado siyang oras na lumabas ito sa publiko, wala nang puwang para sa kanya sa tabi ni Douglas. Kulungan ang kanyang magiging hantungan at ang pangarap niyang maging asawa ni Douglas ay mananatiling isang ilusyon. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, kailangan niya sirain si Shera bago nito makuha ang kompletong recording. Hindi niya bibigyan to ng pagkakataong bumangon muli. Hindi na natin maaring gamitin ang paraan ng kidnapping, kaya anong dapat nating gawin? Sa labas, bandang 3:00 o 4:00 ng hapon. Sa hindi malamang dahilan, nanatili si Douglas sa hardin. Napapalibutan ng mga utusan at hindi umaalis. Sa kanyang pagtingin sa paligid, narinig niya ang tunog ng mga gulong na dumudula sa lupa. Nang lumingon siya, sakto niyang nakitang payat ngunit kaakit-akit na figura ni Shera. Bahagyang nanikip ang kanyang madilim na mga mata. At bago pa niya namalayan ang kanyang ginagawa, kusa siyang humakbang at tinarangan ang daan ni Shera. "Sandali, may sasabihin ako sa'yo." Kahit na ano pa yan, wala akong interes na makinig. Dahil nakaharang na sa daan si Douglas. Hindi na nagpilit si Shera, tahimik niyang binuhat ang kanyang malat at naglakad papunta sa batuhang daan. Bilang alternatibong ruta, sa sandaling yun isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, dahilan upang mapalingon siya. Mula sa terasa ay may isang anino na bahagyang natatakpan ng kortina. Aba, gusto palang sumilip ni Evelina. Kung ganon, hayaan niya nang makapanood ito ng husto. Sa tiyempo ng pagbuhat ng maleta, mabilis siyang nagdesisyon. Sinadya niyang iikot ang bahagyang kanyang mga paa at kunwaring natapilok. Pinigilan niyang kanyang inis at pandidiri sa asawa. Nagpanggap na nawala ng balanse at kagad na nilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Douglas. Mula sa pananaw ng iba, wala namang kakaiba sa kilos niya. Pero mula sa terasa, siguradong para itong isang yakap. Nakakunot ang noo ni Shera at lalong nainis si Douglas sa kanyang katigasan ng ulo. Ngunit imbis na pabayaan siya, marasyang binuhat nito sa mga bisig at malamig na sinabing, bago pa man siya makapalag, "Huwag kang gumalaw, ihahatid kita pabalik sa studio." Matagal na rin mula nung huli silang nagkaroon ng ganitong lapit sa isa't isa. Hindi inaasahan ni Douglas na magiging ganito pa rin kagaan sa kanyang bisig ang asawa. Gusto lang niya mapa sa kanyang muli si Shera. Gusto niyang bumalik ito sa kanya ng kusa pero hindi niya balak itulak ito sa bingit ng kamatayan. Saglit na pag-alinlangan ang dumaan sa mata ni Douglas. Ngunit mabilis niya itong itinago. Pinakawalan niyang isang tila kaswal na pahayag habang naglalakad palapit sa sasakyan. "Kung susuko ka, kalimutan na natin ang tungkol sa Weibo issue." Nanatiling matigas at walang ekspresyon si Shera sa mga bisig ni Douglas. Masakit ang kanyang dibdib pero pinilit niyang pigilan ang sariling murahin to. Kahit kailan talaga, panira ng diskarte ang lalaking to. Parang tanga. Si Douglas mismo may pakana ng lahat ng ito at ngayon ay gusto niyang lumabas bilang tagapagligtas. Iniisip ba nito na kaya nitong paikutin siya ayon sa gusto nito? Saan to umuhugot ng kumpiyansa at karapatan para gawin yun? Ngunit sa kabila ng pinapakita nitong kabaitan, hindi ito nakakuha ng anumang tugon mula sa kanya. Sa una naiinis si Douglas pero kalaunan naisip niyang nakakatawa to. Kung gano'n lang kadaling sumuko si Shera, hindi siya magiging babaeng hindi niya basta kayang pakawalan ng babaeng nagdudulot sa kanya ng mga gabing walang tulog. Sa labas ng bakal ng tarangkahan, naghihintay ang driver, binuksan ng isang utusan ang pinto ng sasakyan at maingat na nilagay ang kanyang maleta. Bago pumasok sa kotse,
Bahagyang lumingon si Shera, malarong ekspresyon at diretsong tumingin kay Evelina na halos nanginig sa galit ng Teresa. Iniisip niya kung anong itsura ng mukha nito sa sandaling yun at sa isang magaang ngiti ang gumuhit sa kanyang mapulang labi, isang ngiting puno ng kagaanan at kalayaan. Ngiti ng tagumpay, hindi niya namalayan kung gaano siya kaganda at kaakit-akit sa paningin ng lalaking nakatingin sa kanya. Ang unang kalahati ng laro'y opisyal nang natapos at ngayong nagpalitan na sila ng posisyon ni Evelina. Ano ba naman ang pagpapanggap na mahina't kaawa-awa? Hindi kailanman kinailangan gumamit ng ganitong paraan si Shera noon pero hindi iba. Ang sabing hindi niya ito gagamitin laban sa iba. Mayroon bang mas perpektong paraang paghihiganti kaysa sa paggamit ng sariling taktika ng kalaban? Laban dito, ano man ang inutang ni Evelina sa kanya, pinangako niyang isa-isang babawiin ito kahit pa hindi niya na ito kailangang gamitin. Hindi nagsalita si Douglas, kaya naman hindi rin naglakas loob ang driver na umalis. Matagal niyang tinitigan ang bihirang ngiti ni Shera, halos may kasakiman, habang ang puso niya ay nag-uumapaw sa matinding pag-angkin sa babae. Ngunit hindi siya nangahas na pilitin to't muling napakagandang tanawin ng ganitong itsura ng babae na tila ba isang magandang bulaklak. Shera, akin ka. Ang pag-angking iyon ng kalakip ng kanyang tinig ay may bahid na puot at pagbabakod sa kanyang pag-aari. Bihirang ilagay ni Shera ang sarili sa alanganin. Tinaas pa niyang mukha tila sinasadyang panatilihin ng bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng sorpresa at may halong lamig at init ang kanyang titig. Mukhang isang peking ngiti yun na ginuhit na lamang sa kanyang labi. Pagkatapos, iniwas niyang kanyang tingin mula kay Douglas. Marahang sinara ang pinto ng sasakyan at walang pag-alinlang inutusan ng driver. Umalis na tayo, nag-alinlangan ng driver. Sa pamamagitan ng rearview mirror, lihim niyang sinilip ang lalaking nakatayo sa tabi ng sasakyan. Ang lalim ng titig nito ay nagsasaad ng matinding emosyon. Matapos ang isang saglit ng pagdadalawang isip, pinili niyang apakan ng gas. Isa siyang matagal ng tauhan ng pamilya Bustamante. At akala niya alam na niyang tunay na kalagayan ni Shera sa loob ng pamilya, lalo pat kamakailan lang isang pangalawang pagpapakilalang nagiging asawa ni Douglas ang hayagang lumipat sa lumang mansyon. Ang usap-usapan sa Weibo ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa bahay at tila tsak na pagbagsak ni Shera sa pamilya. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niyang hindi lahat ng chismis ay tama. Isa rin siyang lalaking kaya madali niyang nabasang matinding determinasyon sa mga mata ng kanyang batang amo. Sapat na ito upang patunin ng posisyon ni Shera ay matibay pa rin at parang bundok na hindi matitinag at wala silang dapat ipag-alala bilang mga lingkod. Madam, miss na miss ka na naming lahat. Bata pa si Miss Thea. Dapat mong pakalmahin ang iyong sarili at itigil ang mga balak mong lumayo kay Young Master. Bumalik ka na sa bahay sa lalong madaling panahon. Alam ng driver na palaging mahinahon si Shera. Malayong malayo kay Evelina na mahilig magtaas ng ere sa kaunting hindi pagkakasundo. Kaya naman, naglakas loob siyang magpayo sa among babae. Kung itutuloy mo ito, nagtatakot akong sa huli ang mahal mong masasaktan. Ang mga kaaway mong matutuwa at may ibang babaeng makikinabang sa sitwasyon. Nakapikit si Shera habang nakaupo sa likuran at tila malalim ang iniisip. Nang marinig niya sinabi ng driver, mapait siyang umitit umiling at magalang na tinanggihan ang senserong panghihikayat nito. Sa rearview mirror, hindi kaagad umalis si Douglas kasamang kanyang mga tauhan. Unti-unting lumayo ang kanyang matangkad na figura sa salamin hanggang sa tuluyang maglaho. Talaga bang likas na mura ang halaga ng pagmamahal? Nung mahal na mahal niya si Douglas, binaliwala siya nito pero ngayon siya naman nang lumalamig, bigla itong hindi matanggap na lalaki. Ang dating matinding pagmamahal na inukit sa kanyang puso ay unti-unti nang naupos at parang ginawa na lang panggatong sa mga kalan. At ngayong nagising siya mula sa panaginip na yon, tanging puot na lang ang natira. Ang lahat ng ito, ang kinasapitan nilang dalawa, kasalanan lang ni Douglas. Wala nang iba pang may pananagutan. Ayaw niya maging pangalawang Evelina na para na lang isang asong tagasunod ng lalaki. Ngunit maliban doon, si Douglas ay pinanganak sa isang marangal na pamilya. Ano bang laban niya sa isang katulad nito? Bumukas ang bibig ng driver at tila may nais sabihin. Ngunit nang tumamang tingin niya sa refleksyon ni Shera sa rearview mirror, hindi niya nagawang magsalita. Sa makinis at maliwanag na salamin, nakangiti pa rin ang magandang mukha ng babae. Ngunit sa kaloob-loobang bahagi ng ngiting yun, may isang uri ng kalungkutan. Ang panlulumo sa pagbabago ng tao at panahon. Kung tamang kanyang pagkakaalala, 25 taong gulang pa lamang ang dalagang ito. Biglang nakaramdam ng lungkot ang driver.
Mahinang bumuntong hininga at mahinang humingi ng tawad. Lahat ng nais niyang sabihin ay tila nanatili na lang sa kanyang lalamunan. Manong, huwag kang humingi ng tawad. Masaya akong naunawaan mo ko. Tumingin siya sa labas ng bintana at mahinahong nagsalita. Alam kong ginagawa mo to para sa ikakabuti ko. Pero may mga bagay sa mundong na hindi maaring husgahan lang bilang tama o mali. Matapos ang mahabang katahimikan, umikot ng malinis ang BMW sa kalsada at marahantong minto sa isang hindi kapansin-pansing anino sa gilid ng gusali. Lumabas muna ng sasakyan ang driver. Tumingin sa paligid at saka yumuko upang pagbuksan ng pinto si Shera. Madam, napapalibutan ng mga reporter ang harapan ng pinto. Dapat walang problema kung dadaan ka sa gilid. Bahagya siyang tumangot na makahanap ng ligtas na pagkakataon. Mabilis siyang pumasok sa gusali na parang isang magnanakaw. Agad siyang nagtungo sa studio at nagpatuloy sa pagpipinta. Dahil sa hindi kapanipaniwalang dami ng view sa Weibo, ang opisyal na website ng Mavilus ay nakakatanggap din ng maraming ads. Kung magpapatuloy to, hindi lang niya madaling mababayaran si Maverick kung hindi magkakaroon din siya ng sapat na pera upang magpa-installment ng isang pribadong investigador na maghahanap din na Lorraine at sa anak niya sa buong bansa. Pagsapit ng gabi, nakatanggap si Shara ng mensahe mula kay Gabriel na humihiling na sunduin siya sa paaralan. Matagal niya na hindi nakikitang bata kaya kahit na sandali siyang nag-alinlangan, hindi niya magawang tanggihan ang hiling nito. Naalala pa rin niyang nangyari nung huli siyang nagpunta sa paaralan pati na rin ang sakit ng puso sa likod ng kanyang kamay. Kahit papilitin niyang kumbinsin ng sariling si Marlene ay kasintahan ng kanyang tito. Alam niyang sa mundong ito, hindi mahalagang katotohanan kung ikukumpara sa impluensya ni Marlene. Ngunit ang hinanakit ay hinanakit pa rin. Kahit hindi siya lumaban noon, hindi ibig sabihin na hindi siya nasaktan. Shera, ano bang iniisip mo't ang lalim ng kunot ng noo mo? Mula nang napansin ni Maverick ang pabago-bagong emosyon ni Shera, naging mas maingat siya sa babae. Lumapit siya at bitbit ang isang tasa ng kape. Umupo sa tabi nito at sinimulang pag-usapan ang kanyang magagandang plano para sa studio. Epektibong estratehiyang ito. Agad nitong nailihis ang atensyon niya at sa hindi niya namamalayang paraan, nainganyo siyang makisali sa talakayan. Sige, ilista mo kaagad ang mga ideyang yan at ipadala sa tito mo. Siguradong dadagdagan niyang puhunan sa studio. Makalipas ang kalahating oras na ubos ni Cher ang kape na halos matuyo ang kanyang lalamunan. Matapos niyang paalisin si Maverick, kinuha niyang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Eros. Tito, maaari ba akong pumunta sa paaralan para sunduin si Gabriel mamaya? Kung pwede, pakisabi na rin po sa driver para hindi na siya magsaksaya ng biyahe. Matapos ng pindutin ng send, malalim siyang huminga. Medyo kinakabahan, hindi niya alam kung papayag ang kanyang tiyuhin, bagamat minsan na sinabi ni Eros na hindi siya naniniwala sa mga kasinungalingan sa Weibo. Alam ni Shera na kung mahuli sila ng media na magkasama ni Gabriel, tsak nahahantong to sa panibagong gulo. Sige, ako na ang pupunta sa studio para sunduin si Gabriel mamaya. Habang nagsisimula ng mainip si Shera sa paghihintay, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Nang makita niyang maikling ngunit malinaw na sagot ni Eros sa screen, napabuntong hininga siya ng magaan. Agad siyang humiram ng sasakyan kay Maverick at dumiretso sa paaralan ni Gabriel. Habang nasa may 10 metro pa sila mula sa gate, napansin niyang palabas ng bata kasamang isang batang babae na mukhang manika. Kita sa mukha ni Gabriel ang matinding pagkainis. Nakakunot ang kanyang note may diin ang kanyang sigaw sa bata. Hindi siya kagaya na sinasabi niyo. Kung hindi mo alam ang totoo, huwag kang magsalita. Nagmadali si Shara papalapit at naguguluhan. Anong nangyari? Bakit kayo nagtatalo? Diretsong lumapit si Gabriel sa kanya. May mabigat na ekspresyon sa mukha. Hindi to nagsalita. Sa halip ay hinawakan lang ang kamay niya, tinila siya palayo. Samantalang ang batang babae naman ay halos maiyak at matapos siyang sigawan. Napatingin ito na may pag-alilangan kay Shera bago maingat na hinilang sulok ng damit ni Gabriel mula sa likuran. Lahat naman sila ganun ang sinasabi. Huwag mo akong deadmahin. Hindi na ako magsasalita. Huli na. Patuloy sa paglalakad si Gabriel at padarag niyang nilingon ng bata. Ang tingin niyang malamig ay isang ekspresyong kahawig na kahawig ni Eros. Huwag mo akong sundan. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung mapahiya ka.